How the Stations of the Cross began. It started with grieving followers. After Jesus died, his mother Mary and his disciples couldn't stop thinking about his final day. They began walking the same path he had taken, from the judgment hall where Pilate condemned him through the streets of Jerusalem, to the hill where he was crucified. They would stop at places where something significant happened. Here's where he fell. There's where Simon helped carry the cross. This is where he spoke to the women. That's where they nailed him to the wood. Pilgrims followed their footsteps. Word spread. Other Christians came to Jerusalem and wanted to walk the same route. For centuries, pilgrims traveled thousands of miles just to retrace Jesus' last steps. They called it the Via Dolorosa, the Way of Sorrows. A problem arose, but not everyone could make the dangerous, expensive journey to Jerusalem. Wars made travel impossible. People were too poor or too sick to go. The Franciscans had an idea. In the 1300s, Franciscan monks who lived in Jerusalem thought, why not bring this experience to people at home? They began creating the stations in churches across Europe. Instead of traveling to Jerusalem, people could walk through their local church and pray at each station. It became official. At first, different churches had different numbers of stops. Some had 7, others had 20. Finally, in the 1700s, the Pope said, let's make this standard. 14 stations, every church the same. Today, now nearly every Catholic church has 14 stations around its walls. During Lent, especially on Good Friday, people walk from station to station, praying and remembering Jesus' sacrifice. What began as a mother's grief became a worldwide practice that helps millions feel connected to the most important day in Christian history. Ngayon kusang umiilag sa nagaganda ang buhay. Itong lahat matibay, ngayon aking tagamahan. Umuli siya. Tutulog iyo ang pagkakit kung paano lahat lang ay ako.
Magsalutas tayo, ito sa usap na ito. At kung inyong masunod na ang nasa ninyo at kita, pagdakit sa Kanya ay magkano kaya baga sa ating magiging upang. First Station of the Cross. Ang huling hapunan. Unang istasyon. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, sinubos mo ang mundo. Magbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagdinilay, si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad ay nagkatipon at nagsalo-salo sa iisang hapag. Bagamat may kanya-kanyang kahinaan, sila ay nagkasama-sama sa iisang pangalan. Kay Jesus na Diyos ng sanlibutan, bilang simbahang Katolika, ito ay sumasalamin sa ating pagdiriwang ng banal na misa, kung saan tayo ay nagkakatipon at nagkakasama-sama mula sa iba't ibang lahi, lugar at sitwasyon sa buhay, upang magsalo-salo din sa iisang hapag at magbigay papuri at pasasalamat sa Diyos. Paanyaya din sa atin, hindi lang sa banal na pagdiriwang ng misa tayo nagkakasama, kundi magkaroon sana ang bawat mananampalataya ng malalim na ugnayan at pagkakilala upang maging isa at buong naglilingkod at nagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo po ang aming puso upang magkaroon ng tuwang ang bawat isa sa aming buhay. Liwanagan mo ang aming isipan, Panginoon, upang aming maunawaan at tanggapin ang kahinaan at pagkukulang ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Turuan mo kaming magmahal katulad ng pagmamahal na ipinadama mo sa amin araw-araw. Tulungan mo po kaming ipadama rin ang iyong pag-ibig sa iba. Maging daluyan nawa kami ng iyong biyaya para sa mga taong higit na nangangailangan ng iyong tulong at awa. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon. Patawarin mo kami at kami nagsisisi.